Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Isang magandang araw po, magandang gabi, magandang hapon. Muli po, anumang oras po tayong nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig sa pamamagitan po ng ating ginagawa na ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Kami po ay bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Diyos Ama at ang ating Panginoong Kristo ang manatili sa ating lahat. Kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon na mayroon tayong mabuting pagkakataon upang tayo po ay muling makapag-aral ng mga katwiran ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Kasama natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang lahat, mga kapatid, sa inyong lahat, mga panauhin, pati sa ating mga kaibayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Salamat sa inyong matiyagang pagsubaybay sa ating ginagawang pag-aaral ng Biblia. Para walang masayang na oras, mag-umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at meron po tayong isang panauhin ngayon na born again, at si Ginoong Miguel Manocan, 39 years old, mula po sa General Trias, Cavite. Kapatid na Miguel, magandang gabi sa iyo. Sige, nakikinig ang kapatid na Eli, tuloy ka. Magandang gabi rin po, Brother Eli at Brother Daniel. May tanong po ako kasi po na napag-aaralan natin yung tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Yung deity of Christ na napag-aaralan natin. Yung tanong ko lang naman po yung kalagayan ng banal na espiritu. Kasi ang ibang sekta po ay sinasabi nila na ang Espiritu Santo ay comforter lang. Ang iba naman ay active force lang. Ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia na ang Holy Spirit ay... Ano ba talaga tinuturo ng Biblia tungkol sa Holy Spirit? Ito ba ay Diyos na dapat sambahin? At ang pangalawang tanong ko rin po ay tungkol sa Doctrine of Trinity. Kasi marami pong... Kapatid na Miguel, wag mo nang ituloy yung pangalawa, please. Mahaba yung tanong na yung itinanong mo eh. Sa susunod na lang uli, dahil marami kasing... alam ko, mauunawaan mo ako, kapatid na Manuel. Opo. Lang muna yung tungkol sa Espiritu Santo. Alam mo po, kapatid, ganito. Yung posporo, di ba? Yung palito, ang tawag doon palito ng posporo. Yung lalagyan ng posporo, bahay ng posporo yun. Posporo rin yun. Yung kiskisan, kasi pag walang kiskisan, di naman magsisindi yung posporo. Kiskisan ng posporo, posporo rin yun. Parang bayabas, ugat ng bayabas, bayabas yun. Puno ng bayabas, bayabas yun. Dahon ng bayabas, bayabas yun. Bunga ng bayabas, bayabas yun. Ito hindi pilosopya. Ito ay bibliko. Bakit? Ang salita ng Diyos ay Diyos. Yan ang nasa Biblia. Nang pasimula, siya ang berbo ay suma sa Diyos, yung salita. Ang berbo ay Diyos. Alam mo, ang Espiritu Santo, kapatid, bahagi ng isang malaking kapangyarihan. Espiritu nga siya. No? So, ang Espiritu Santo, kung Biblia ang ating pag-uusapan, ay gusto ko muna ipakita sa iyo yung brother. Sa 53:1 ng Isaias, basahin natin, kapatid na Daniel, ang nakasulat. Sinong naniwala sa aming balita
At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yang salita na yan, mula 1 hanggang 5, ang tinutukoy niyan si Kristo. Siguro, alam mo na naman yan dahil nagbabasa ka ng Biblia. Pero gusto ko ipakita sa iyo, kapatid, sa 53:1, sinong naniwala sa aming balita? Ang balita ng mga apostol, kasi yan hula, magaganap yan sa panahon ng mga apostol. Sinong naniwala sa aming sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Yung bisig na yon, sabi sa 2, ay sapagkat siya'y tumubo sa harap niya gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, walang kagandahan na mananais kayo sa kanya. Siya'y hinamak. Sa madalit sabi, ito si Kristo. Ang Kristo, bisig ng Diyos. Alam mo naman ang kahulugan ng bisig, di ba, kapatid? Halimbawa, ito, bisig ko. Magmumula dito, braso nga ang tawag dyan sa Kastila, hanggang kamay. Bisig yan Sa pamamagitan niyang bisig na yan, inilabas ng Diyos ang Israel sa Ehipto. 5:15 ng Deuteronomio. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kung napansin mo, kapatid na Miguel, ang naglabas sa Ehipto sa mga Israelita, isang unat na bisig at makapangyarihang kamay. Magkaduktong kasi yung bisig at kamay. Hindi naman makakafunction yung bisig kung wala yung kamay. Ngayon, maliwanag sa iyo yan, I hope maliwanag sa iyo. Basahin ngayon natin ang Lucas. Ang sabi rito sa isang talata ni Lucas, pakinggan mo sa 11:20. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus, nagpapalabas siya ng demonyo sa magitan ng daliri ng Diyos. Bahagi ng ng bisig, kasama pa pala, pati daliri. Yung daliri ng Diyos nagtatrabaho. Sabi ni Kristo, sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, nagpapalabas ako sa inyo ng mga demonyo. Alin ba yung daliri na ginagamit ni Kristo para magpalabas ng demonyo? Basahin natin ang Mateo 12:29.
O papaano bagang makapapasok ang sinuman sa bahay ng malakas at Oh, kapatid na Daniel, kamali ako, 28, hindi 29. ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ayun, maliwanag yan, ano kapatid? Ang Espiritu ng Diyos ang gamit ng Panginoong Hesus para magpalabas ng demonyo. Doon sa Lucas, ang sabi niya, daliri ng Diyos. Ang punto ko ganito kapatid. Ano? Ang Kristo, berbo, salita, tinatawag ng Biblia na Diyos. Ang Espiritu Santo, daliri ng Diyos. Meron bang bahagi ng Diyos na hindi Diyos? Lahat ng bahagi ng bayabas-bayabas. No? Ang isang punong kahoy, mula ugat hanggang bunga, pareho. No? Yun, hindi filosofya yan, ha? Biblical wisdom yan. Nandoon sa Roma. Basahin natin ang wika ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, 11:16, At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. nagsasalita siya tungkol sa, figuratively, tungkol sa puno ng olibo. Kung ang pangunahing bunga ay banal, gayon din ang lahat. Kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Kaya mula ugat hanggang sanga, hanggang bunga, yan ay olibo. Pare-pareho. Ganon din yung bayabas. Mula sa ugat hanggang puno, hanggang sanga, hanggang dahon, hanggang bunga, bayabas. Ang Diyos, isang napakalaking hindi malilirip na kapangyarihan. Bahagi niya ang Espiritu Santo bilang daliri ng Diyos. Ang Kristo'y bisig ng Diyos sa mga pagpapakilala ng Biblia. Salita ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Yung pandaliri, hindi rin ba Diyos yun? Para sabihin mo yun, active force lang, nilalang ang Espiritu Santo. Itong mga pastor na to, di nakakaintindi ng kanila itinuturo. Ewan ko kung maiintindihan mo ako, kapatid. Lahat ng bahagi ng isang person na kung tawagin sa Biblia ay Diyos, lahat ng bahagi niya Diyos. Walang hindi Diyos doon. Naintindihan mo ako, kapatid na Miguel? Opo. Kasi po, yun ang namin, didiscuss ko po sa mga saksi na Jehovah na active force. Kaya noon, hindi sila naniniwala na ang Espiritu Santo yung Diyos. Kaya pinabasa ko sa kanila yung yung Gawa, chapter 5, verse 3 and 4, na mismo si Pedro na nagsabi, kapag nagsisinungaling ka, pinuno ka ni Satanas ng kasinungaling, hindi ka sa tao nagsisinungaling kundi sa Diyos. Nung nagsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo. Kaya naniniwala rin po kung talagang Espiritu Santo ay bahagi ng Diyos at ay Diyos. Bahagi yun ng deity o ng theotes na sinasabi sa Biblia. Kaya lang, merong mga pangahas, ayaw magbatay sa Biblia. Pinagbabatayan yung mga kukotin nila, no? Parang iglesia ni Manalo, di rin man maniniwala sila na ang Espiritu Santo ay Diyos eh. Kasi paniwala nila, isa lang ang Diyos eh. Di wala nang iba. Kaya si Kristo, tao, Espiritu Santo, ewan ko kung anong paniwala nila. Basta isa lang ang Diyos, hindi kasama Espiritu Santo ron. May person kasi ang Holy Spirit eh. Kaya nga tayo nananalangin sa Espiritu Santo. Sabi ni Judas, kung yan walang person, ba't ka pananalanginin sa Espiritu Santo? Sa 1:20 ng Judas. Pakinggan mo, kapatid. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Manalangin sa Espiritu Santo. Meron ba namang mananalangin ka sa something that does not exist or does not have any being?
Nananalangin ka sa Diyos dahil meron siyang being. Nananalangin ka kay Kristo dahil meron siyang being. Nananalangin ka sa Espiritu Santo dahil meron siyang separate being. Separate from the Father. Sabi kasi ni Kristo, nung paalis na siya sa lupa, susuguin ko sa inyo ang ibang mang-aaliw. Kasi ang role ni Kristo nung kasama ng mga Kristiyano, siya ang mang-aaliw. Pero nung siya papanik na sa langit, sabi niya sa 14:16, dadalangin ako sa Ama. Bibigyan niya kayo ng ibang mang-aaliw. Ayun nga yung Espiritu Santo sa 14:26. Dadapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Ayun. Kaya ang Espiritu Santo ay kasama yan sa tinatawag na Elohim o Theotes. Sa Hebrew kasi Elohim plural Elohim. Ang singular ng salitang Diyos ay Eloah. Ang Elohim ay plural, ang kahulugay mga Diyos o dioses. Ngayon, sa Bibliang Grego, ang tinatawag dyan ay Theotes. Ang parte ng divinity, kasama ang Kristo, ang Espiritu Santo. Yan po. Maraming salamat kapatid na Miguel. Pagpalaing ka naman ang Panginoon. Salamat po. Yan, sa kapatid na Miguel. At puntahan naman po natin ang isang kababayan nating Roman Catholic at sa Naga City naman po ito. Si Margio Buendia. Kapatid na Margio Buendia. Tuloy po kayo, kapatid. Anong atin pong may paglilingkod? Magandang gabi po, Brother Daniel, Brother Eli. Ang itatanong ko po ay, kaya po bang kontrolin ng isang tao ang masamang espiritu o mapigilan ito? Ano po ang paraan paano ito mapigilan? Alam mo kapatid, ang pumipigil sa tao yung masamang espiritu. Hindi ikaw ang makakakontrol, ikaw ang kokontrolin. Basahin natin ang Ecclesiastes 8:8. Pakinggan mo ha. Walang tao na may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu. Ayon, ang deklarasyon ng salita ng Diyos. Walang tao. Kaya nga si Kristo hindi tao Ang Iglesia ni Manalo, ang theology nila kalaban ng Biblia. Kasi kung si Kristo ay tao, hindi niya pwedeng pigilan ang espiritu. Kasi sabi ng Biblia, walang tao na may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu. You do not control the spirit. But to the contrary, you can be controlled by the spirit. Whether it be a spirit, good spirit from God, or evil spirit from Satan, like the demons. Kaya, mismo yung tao na kinaroroonan ng masamang espiritu, yung kanyang katawan, sinusugatan niya, sinisira niya. Naturalmente, kung wala kang masamang espiritu, bakit mo susugatan ang katawan mo, no? Basahin natin ang Marcos, Kapitulo 5, versikulo 1. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan. At sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala, at pinagbababali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Ayan. Walang taong makakasupil doon sa kanya. Kasi meron siyang daladalang espiritu na masama at napakarami nun. Sabi nung espiritu,
ang pangalan ko ikapulutong. Nung tanong ni Kristo, ano ang pangalan mo? Sabi niya, ang pangalan ko pulutong sapagkat marami kami. Mahigit 2,000 espiritu yung nandun sa tao na yun sa Gadareno eh. Yun ang nagpapatunay dun sa sinabi ng Ecclesiastes, walang taong may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu. Yung deklarasyon na yan, pag sa iglesia ka na manalo naniwala, may contradiction na sa Biblia lalabas eh. Bakit? Sabi ng Biblia, walang tao. Di walang tao, wala nga. Parang sabi, walang tao na di nagkakasala. Tapos sasabihin ng Iglesia ni Cristo, tanging si Jesucristo lang. Mali eh. Sinabi ng Diyos walang tao na di nagkakasala. Bakit si Cristo hindi nagkasala? Kasi hindi siya tao. No? Bakit si Cristo nakakapigil ng espiritu, nakakapagpalabas, no? Nakakapagkulong ng espiritu. Bakit? Hindi kasi siya tao. Kaya doon sa tanong mo, kapatid na, pasensya ka na, kapatid na Marjo, kung tama yung pronunciation namin, maliwanag ang sagot ng Biblia, hindi kaya ng isang taong pigilan ang espiritu. Kaya nga pag mamamatay ka na, kahit anong ayaw mong mamatay, yung espiritu aalis sa'yo, patay ka eh. Bakit? Sabi nga nung binasa natin, tuloy mo kapatid na Daniel. Walang tao na may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Gaya ng hindi mapipigil ng tao ang espiritu, ang resulta nun, wala ka rin kapangyarihan sa kaarawan ng kamatayan. Even if you want to retain your spirit para mabuhay ka, pag kinuha na ng Diyos yung espiritu, patay ka kahit ano pa ilagay na aparato sa'yo, mamatay ka. Kasi ang espiritu ang nagbibigay buhay sa katawan. Ang punto, yan nga ang pruweba na ang mga ateista mali eh. Kung walang Diyos, dapat sa naimbento ng tao, may artificial na puso, may artificial na bato, may artificial na baga. Lahat ng artificial na invento na ng tao eh. Kung talagang walang Diyos na kumukontrol ng lahat ng bagay, dapat mabuhay na yung mga tao na yun ang matagal eh. Pero namamatay pa rin. Bakit? Nagkakatotoo pa rin yung sinasabi sa Biblia. Walang taong may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kanyang kamatayan. At walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon. Kung labanan mo man ang kamatayan, pag nilabanan mo, hindi ka rin makakalaban eh. Talo ka pa rin. Sabi ng iba, I cheated death. Nadaya ko ika ang kamatayan. Mali yun eh. You cannot cheat death. Yung kawikaan na yun. Cheated death. Mali yun. Hindi biblical yun. You cannot cheat the spirit. Nor can you cheat the God that takes away the spirit for you to die. Kaya masasabi ko kapatid, sa tanong mo, maliwanag ang sagot ng Biblia. Walang tao. Kung may nakakapigil ng espiritu, hindi tao yon, kagaya ni Kristo. Gaya rin salitang, walang taong hindi nagkakasala. Pag sinabi ng Diyos wala, talagang wala. Pagkatapos iinterpretasyonan mo, tanging si Kristo lang. Hindi ganun ang kainterpretasyon. Pag sinabing walang taong hindi nagkakasala, at si Kristo hindi nagkasala, ibig sabihin hindi siya tao. Nalihitimong taong kagaya natin. Sana naunawaan mo, kapatid na Marjo. Okay po, kapatid na Marjo. Yan, maraming salamat po. Sa Taiwan naman po tayo, kapatid na Eli, isang Protestant, si kapatid na Yaroslav Romazanov, isang
Ukrainian, 36 years old. Brother Yaroslav, please proceed. Good evening. Yes, can you hear me? Yes, please, Yes, go yes. ahead. Hello, dear church. I have a question for you. I have a question about spiritual languages. Actually, we are evangelist people. We always have this experience when we pray, and very often when we inspired by Holy Spirit, if we have baptized in Holy Spirit, then sometimes the Holy Spirit is inspiring us to speak His own language, especially when we're trying to pray, and we have this spiritual wish to talk by unknown language, and this language is really, I'm a witness, this language is really exist, and this language giving you very, very big advantages. You becoming like much more closer. You feel the existence of God much more sharper. So my question is, maybe is really time to understand these places in the Bible in different way, in really way that this Holy Spirit language is exist. And if you baptized by Holy Spirit, you really can pronounce these words which you cannot understand, but Holy Spirit is talking to God straightly. So have a lot of places in Corinthians, but I want to talk about this, especially these three places, if it's possible. It's Acts chapter 19, verse 1 to 6. If it's possible. So my question is this: maybe really can try to understand it is in this way, in spiritual languages through our mouth, which we can use during praying. Thank you so much. What specifically is your question, Brother Yaroslav? What do you want to know? Because you were like saying that you believe and that you have experienced that when you are filled with Holy Spirit, you speak in language, in an unknown tongue, and that you believe that this is true. What is your question? My specific questions is because I know your church don't believe in spiritual language through the human mouth when he pronouncing some words, and it's not understandable for man, and you think the language is a gift for other countries, is a present, like gift given for prophets to speak with in other countries, but this is little bit different understanding. This is really spiritual language. That's why this is my question. Maybe it's time to understand in other way, because it's important. It belongs to you also. It belongs to all people who believe in Holy Spirit, who baptized by Holy Spirit. This is my question. Brother, but you believe that the language that you are speaking is something that you yourself do not understand. Is that it? Yes. We don't understand. So you don't understand what you were saying. When you are speaking in language, you yourself do not understand it. Yes. Am I correct? Understand it. Yes, that's right. All right. So you do not know what you are saying. Yes, absolutely. And you cannot even explain what you are saying. What I'm saying, no, I cannot. Okay. Thank you so much, Brother Yaroslav. Kapatid na Eli. Brother, I do not know if I will pronounce it right, Yaroslav. Brother, my thinking is that this is a very broad topic in the Bible, but I want to advance to you something. Maybe you will haven't noticed this, etc. There is no such thing in the Bible as unknown tongue or unknown language.
those things that you can read in our English translation of the Bible, unknown tongue, the word unknown is only inserted by the translator. I will show to you the Greek scriptures or manuscripts in 1427 of the book of 1 Corinthians. In the Greek and in the Greek interlinear language. Can we put that on screen? If you read it, if you can see, if any man speak in an unknown tongue, the word unknown is italicized. You can notice that. And in any truthful translation of the Bible, the word unknown is not in the original manuscripts of the Bible. Only the translators put the word unknown. There is no corresponding Greek word, because when they are translating the Greek to other languages, like the Hebrew, they assign particular numbers for every word used. That's why if you can notice in your screen, if any man speak in an unknown tongue, the words in an unknown are words added. They are not in the original manuscripts of the Bible. If you are going to read it more meticulously, it should be read like this. If man speak tongue, not unknown. Because there is no such thing as unknown tongue that can be interpreted, because it is unknown. The word in 1427, Brother Daniel, let us read it again and continue on verse 29 and until verse 29. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. How can anybody interpret an unknown tongue? Logically, it is wrong. I want to invite your meticulous attention. If really it is an unknown tongue, how can it be interpreted? Let us, once again, Brother Daniel, and continue it up to verse 29. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. It is very clear the teachings of the Bible was only polluted by sometimes the translators and the ones using the verse, not investigating things, because when the apostles spoke in tongue, they are tongue that exist. They are languages that exist. And they have understood, the listeners understood that the tongues that they have spoken. Let us read the book of Acts chapter 2, verse 4, Brother Daniel. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them
utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Yes, it's very clear, Brother Yaroslav. When the apostles have spoken in other tongues, they are not unknown tongues, other than their tongue or language, the language which they are accustomed to use since birth. And when they were filled by the Holy Spirit, the Spirit gave them utterance of different different tongues. And they were all amazed and marveled, saying one to another, "Are not all these which speak Galileans?" So all the apostles that have spoken are Galileans. They do not know how to speak other languages, but because of the aid or the help of the Holy Spirit, their mouth, through the inspiration of the Holy Spirit, have spoken other tongues, not unknown tongue, but other tongues. Which tongues? Let us read continuously, Brother Daniel. In the book of Acts, and in verse 7, onwards. And they were all amazed and marveled, saying one to another, "Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and in Judea and Cappadocia, in Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God." Amen. The apostles were able to speak in the language of the Christians, the Arabians, the Libyans, of Egypt, Mesopotamia, Cappadocia, Pontus, etc. The people assembled in Jerusalem in the time of the Pentecost were able to understand what the apostles are talking about in their own tongue, not unknown tongue, in their own tongue. That's why they said, "We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God." The Holy Spirit made them speak tongues which they do not know before. But these are tongues used or languages used by Christians, Arabians, Mesopotamians, Egyptians, etc., etc. So there is no such thing, brother, as unknown tongue. Other tongue there is. Other because they are a language or a tongue which you do not usually or normally use. Like the Galileans, the apostles, they do not regularly speak the tongues of those different nations that were present in Jerusalem, the time of the Pentecost. But because of the miracle of the Holy Spirit, their tongues, their mouths were opened in the working of the Holy Spirit for them to speak Egyptian, Asian, Arabian. That is really a miracle because they were able to speak in other tongues, but not in unknown tongue. Because if you're going to speak something that is unknown, you're just simply displaying your ignorance of the Bible. Because the Apostle Paul said, if there be no interpreter, let him keep silence in the church. You must not even be heard.
But pastors now keep talking and talking without understanding what they are. And they say, even themselves do not understand what they are talking about. You know, what is operating in these pastors, it is not the Holy Spirit, it's the spirit of Satan causing confusion. Because God is not a God of confusion. Wherever confusion is, there is Satan. And Satan can do miracles also. That's why there are pastors, members of Pentecostal churches, speaking of things they do not really understand. It is not because of the inspiration of the Holy Spirit. It is because of the inspiration of evil spirits that dominates these false churches in our times. Why? Because that word of God prohibits us to speak in the church if there be no interpreter or nobody can interpret what we are talking about. Just like now, in this Bible exposition, we are using as a medium the Tagalog language. But we supply in every country that is connected interpreters for this, for what we are talking in the Tagalog language should be interpreted to other languages. Brother, now, if there be no interpreter, how can I be understood by the Russians, by the Spanish people, but by the Portuguese-speaking countries of the world? How can I be understood by Japanese, Chinese, etc.? But there are interpreters, and the interpreter can interpret because it is not an unknown tongue. They understand what I'm talking about in Tagalog. That's why applying this truth to what is happening in our times, the truth is obviously, brother, the truth is obviously that these Pentecostal churches that claims to speak in unknown tongue are liars. They are rebels against God. They entertain the inventions and the inspirations of Satan, their father. Because the instruction of the Lord in the church, the true church of the Bible is, if there be no interpreter, let him keep silence. You cannot even be heard. Because if you're going to speak Ukrainian, and we are all Filipinos, you are prohibited to speak in Ukrainian unless there is an interpreter. But if in the absence of an interpreter, you are not free to just speak any other tongue in front of the church because you are not edifying the church. You may even be causing confusion in the church if you are speaking in other tongues without any interpreter. And the Apostle Paul said in 14:9 of the book of 1 Corinthians, let us read. So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. You shall speak into the air. If you speak, if you utter tongue, by the tongue words not easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. You are doing something which is nothing. You are doing nothing. You are just displaying your ignorance of the Bible when you speak in an unknown tongue which you yourself do not understand. And the admonition of the Lord is to keep silent. Do not even speak. Keep your mouth shut. It is the rule in the church. But if anybody wants to speak in tongue, you are free to speak. At most 3 speakers that can speak in tongue, provided that there is an interpreter. What they are saying can be interpreted for the edifying of the church. But otherwise, it is prohibited to speak in tongue. You will now see these speakers, alleged speakers in unknown tongue, they are just displaying their ignorance of the Bible. Why?
They just want to show people that what are you going to prove? Are you proving that you are inspired by the Holy Spirit? No. Because if it is the Holy Spirit that inspires you to speak in tongue, there should be somebody to interpret. If there is no interpreter, you are just talking into the air. And that is not the work of the Holy Spirit. Because the work of the Holy Spirit is for people to understand the will and the word of God. It is the work of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Verse 10, Brother Daniel. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. The function of the Holy Spirit is to reveal, to make people understand the will and the word of God. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. But if you are talking about something you do not know, and the spectators or those listening to you do not even know what you are talking about, then you are just spending time for nothing. It is prohibited in the true church of the Bible. Did you get the point, Brother Yaroslav? Remember, Brother Yaroslav, there is no such thing in the Bible as unknown tongue. What is correct is other tongue or another tongue. Strange tongue, just like Ukrainian is strange to me. For me, I will not understand Ukrainian tongue because I have never heard a Ukrainian speak in Ukrainian tongue or language. It will be, for me, something strange, like something I do not know because I do not understand. But in reality, the Ukrainian tongue exists. So we must not prohibit a man of Ukrainian language speak so long as somebody can interpret. But in the absence of interpreter, even the international language in our time, English, Spanish, is prohibited for you to speak in the congregation if there is nobody that can understand. But if you can understand and if it can be understood, then you are free to speak in tongues. Like in the Philippines, sometimes we mix Tagalog with English because our second language in the Philippines is English. There are Filipinos that speak English more than Tagalog. That is the irony of it. Our national language is Tagalog, but more Filipinos speak English than Tagalog. Why? Because there are so many languages that exist in the Philippines, 171 in all. The number of languages listed for Philippines is 175. Of those, 171 are living languages and 4 are extinct. So in the Philippines, we speak 171 languages, active languages. And those that speak English all over the Philippines are numerous than those who speak our national language, which is Tagalog. But that's why in the Philippines, whether you are in the Visayas area, Mindanao area, Luzon area, you can speak in English because most of the Filipinos understand English. And if in any occasion there are people who do not understand English, they are translated into their language or tongue. I hope you understand the answer, brother. Remember, there is no such thing as unknown tongue. And from this time on, do not speak of things you yourself you do not understand. Because you will be like a dog.
like the pastors who are called by the Bible dogs, who do not understand what they are talking about. 1:7 of the book of 1 Timothy, let us read. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. They are pretenders. They are pretending. They are desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Who are these? Let us read Isaiah 56:11. Yea, they are greedy dogs which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, every one for his gain from his quarter. I'm inviting your attention, Brother Yaroslav. There are what the Bible calls greedy dogs, which can never have enough. They are shepherds that cannot understand. They cannot understand the Word of God. They cannot understand the will of God. They cannot understand the gospel of Christ. And they cannot understand, and they do not understand even those things that they are talking about. Like what Paul said to Timothy, they are just desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. These are greedy dogs. They are called in the Bible as dogs, greedy dogs. What they understand only is gain, like what is Isaiah have prophesied. They cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain. It is their mastery, how to gain from people who are poor, people who lack everything, and they are taking advantage of them to enrich themselves. They are greedy dogs. They are not satisfied with gain. Always they want to gain money, and riches. They are not satisfied. They are greedy dogs, but they cannot understand even those things that they are talking about. So from now on, Brother Yaroslav, refrain from talking things which you yourself do not understand. Your tongue may be manipulated by the devil or by the hell. Let us read in. You see, the reason why they can speak this foolishness is because their tongues are manipulated by hell. It is the working and the function of Satan. Because if it is the Holy Spirit that functions and operates, you surely can understand what a person is talking. But if you do not understand what they are saying and they still start talking, they are noisy. This is not the work of the Holy Spirit. It is the work of hell. Let us read in James chapter 3, verse 6. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. The tongue is manipulated by hell, by rebellion of Satan, by the arch-enemy of God. The tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. The tongue is something manipulated by evil. While a prudent tongue is useful, profitable for salvation, but a manipulated tongue is dangerous. 15:4 of the book of Proverbs, Brother Daniel. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. You see that? Those are warnings of the Bible. For those who really believe in speaking in tongues,
When you hear tongues which you do not understand, try to avoid it because it is against the will of God. Because languages and tongues are meant to be understood. That is the will of God. That is the will of God, to be understood. That His words be understood by people, that His will be understood, be something that is like the light that shines in a dark place, like what the Apostle Peter have written. The intent of God is for His will to be understood. Now, somebody is speaking in something which cannot be understood. Nobody can interpret. Then it is foolish. It is something foolish in the eyes of God. Brother, refrain from doing so. It is not the Holy Spirit that inspired those speaking in ununderstood, unknown tongue, cannot be interpreted. These pastors are speaking through the inspiration of the devil. I hope you understand the answer. May God bless you, Brother Yaroslav. Thank you so much. Thank you so much. I very respect your point of view. Let God bless you. Let the Holy Spirit give you all good things. Okay. Thank you so much. God bless you, brother. Please continue watching our Bible study on the air and our Bible exposition. And may God guide you in your search for the truth. May God bless you. Brother Daniel? Po, kapatid na Eli, maraming salamat po. At puntahan naman po natin ang isang miyembro ng Church of Christ mula sa Belgium, si kapatid na Susan Darasen. Magandang araw po sa inyo dyan sa Belgium. Kapatid na Susan, tuloy po kayo. Magandang araw po, Brother Daniel. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po tanong ng aking kamag-anak. Magandang araw po, Brother Eli at Brother Daniel. Hingi po sana kami ng payo mula sa inyo. Bibigyan ko lang po kayo ng idea. Ang aking asawa ay nakatapos na sa doktrina. At ako naman ay nakikinig na rin. Ang tanong ko po ay ganito. Kami po ay nagsasama na at mayroon na rin po kaming anak. Kasalanan po ba sa Diyos kung kami ay magpapakasal sapagkat kami ay magpinsang buo? Kasi po dito sa Pilipinas ay hindi pwede. Does God condemn these people in those current situation? Paano po kung magpapakasal kami sa ibang lugar o sa ibang bansa? Malalabag po ba namin ang kautusan ng Diyos kagaya ng nakasulat sa Roma 13:1-7? Maraming salamat po sa Diyos. Salamat din, kapatid. Kapatid, masela ng sitwasyon mo, no? Tatapatin kita. Labag sa kalooban ng Diyos na mag-asawa sa kamag-anak na malapit. Labag yan kapatid. At yan ay hindi ipinahihintulot ng Biblia. Ngayon, ang isang punto, dapat maintindihan nyo, maselan po ito, baka ito ay babuyin ng ating mga kaaway. Ang punto, ginawa mo yan, kapatid, hindi mo alam ang buong katotohanan Pag ang isang kasalanan nagagawa na hindi mo alam ang buong katotohanan, ay mapapatawad yun Gaya ng mga kasalanang nagawa ni Pablo sa 1 ng Timoteo, versikulo 13. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Yan. Meron ka nagagawa dahil wala kang pananampalataya, nagawa mo mabibigat yung ginawa ni Pablo, mamumusong.
Sa Biblia, walang patawad yung mamusong eh. Mamumusong ka sa Diyos, hindi pinapatawad yun. Kung alam mo. Pero kung hindi mo pa alam, gaya ni Pablo, yun ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya napatawad siya. Alam mo kapatid, meron lumapit sa akin nung araw. Ay, ganyan ang kalagayan, magpinsang buo. Anak sila ng magkapatid. Lumapit daw sila sa iglesia ni Manalo, sa Born Again. Ayaw silang tanggapin dahil magpinsang buo nga sila eh. Pwede nyo ba kaming tanggapin, Brother Eli? Abay, sabi ko, sabi ni Kristo, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, di ko pwedeng itaboy. Nakasulat yun sa Juan, no? Sa 6:37. Kapatid na Daniel. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kahit nga magnanakaw sa buong buhay niya tinanggap ni Kristo yung nakasama niya sa krus. Walang ginawang mabuti yun, magnanakaw lagi yun ang tag nun, magnanakaw Kaya nga nahatulan ng kamatayan yun under Roman and Jewish law. Napakasamang tao nun. Pero hindi itinaboy ni Kristo Kaya kung halimbawa lumalapit ka sa akin, kapatid, hindi pwede naman kitang itaboy. Ngayon, ang sabi raw nung Pentecostal at saka Iglesia ni Manalo dun sa kapatid, pwede ko kayong tanggapin, pwede kayong bautismuhan, pero maghiwalay kayo. Biro mo, 6 ang anak nung mag-asawa, maliliit pa yung iba. Paghihiwalayin mo, lalo ngayon magkakasala yan. Bakit? Pag pinaghiwalay mo yan, bata pa naman sila. Ang mangyayari, maghahanap yung lalaki ng kapartner. Maghahanap naman din yung babae pagka nahihirapan na. Ang mangyayari, gagawa ka ng 4 na kalunyero. Mangangalon niya silang 4. Bakit? Kasi pinadami mo lalo ang kasalanan ng tao. Pinahiwalay mo may anak, pati mga anak mapapabayaan. 6 na anak mapapabayaan. Masisira ang pamilya. Sabi ko, sa akin kapatid, hindi kayo dapat maghiwalay. Total, nagawa yung kasalanan dahil sa kawalan yung aral. Kasi ganito ang nun kapatid, ang sitwasyon. Magpinsan silang buo, di nila alam. Magpinsan silang buo, di nila alam. Kasi yung isa, parang ipinamigay nung magulang dahil mahirap sila. Dumaan ang mga panahon, hindi nila kilala ang isa't isa. Nagkita sila sa ibang bansa, sa abroad. Nagtatrabaho sila. Nagkagustuhan, nagkaroon na ng anak, nakadalawa na, okay lang. Tapos, nung umuwi sa Pilipinas, nagkadiskubrihan na magpinsang buo. Hindi naman nila sinadya yung kanilang nagawa dahil alam mo naman ng tao kasi pagka nagkagustuhan sa isang bansa na hindi naman sila magkakilala, siyempre hindi ka naman magtatanong, hoy, kamag-anak ba kita? Siyempre pag nagustuhan mo na hindi mo tinatanong yun, ano? Ngayon, na gano'n na nangyari. Nung umuwi sa Pilipinas, may 6 ng anak natok sila sa nila, magpinsan pala sila. Pinaghihiwalay nung pastor. Sabi ko, gago rin yung pastor na yun. Si Raulo nun. Di nakakaintindi ng ginagawa. Sabi ko, sa akin, matatanggap ko. Sabi ni Kristo kasi, ang lumalapit, hindi niya itataboy sa anumang paraan. Pwede po ba kaming magpakasal, Brother Eli? Bakit hindi? Magpakasal kayo kung saan kayo pwedeng magpakasal. Kung ayaw sa Pilipinas, pwede naman sa ibang bansa. O kaya, kung hindi kayo ikasal ng kahit sino, ikasal kayo sa iglesia. Sabi kong gano'n. Natuwa yung tao. Kasi, mapapatawad naman kako yan sa bautismo. At ang sirkumstansya, hindi nyo sinadya, nagkagustuhan kayo, nagsama kayo, nagkaroon kayo ng mga anak, na hindi nyo alam na kayo magpinsang buo. I-apply ko to sa'yo, kapatid.
Hindi mo pa naman alam ang aral. Kung naganap yan sa inyo, hindi nyo alam ang aral, di pa kayo nakakarinig ng doktrina, gaya ng narinig nyo na ngayon, matatanggap kayo, mapapatawad kayo ng Diyos. Yun ngang mas malalaking kasalanan na patawad ng Diyos eh. Umuunawa ang Diyos at ang Diyos ayaw niya nung gagawa ka pa ng mas masama. Kasi pag pinaghiwalay mo yung dalawang nagkapangasawahan na magpinsan, 6 na anak mapapabayaan. Maghahanap uli yun. Yung babae maghahanap, yung lalaki maghahanap uli. How will you guarantee na hindi na maghahanap? Maghahanap yun. Pag naghanap yun, mag-aasawa sa iba yun, mangangalon niya yun. At yung isa naman, ganun din. 4 na kayong na-impyerno. Kaya mas mabuti pa na ihingi ng tawad sa Diyos. Naiintindihan naman ng Diyos. Ang katunayan, si Abraham, ang kanyang asawa, ay kapatid niya. Ang amang Abraham na kinikilala nating lahat na isang taong matuwid, ang napangasawa niya, kapatid niya. Kaya hindi naman grabing kasalanan yon. Kasalanan yon yung nagawa nyo, pero may patawad yon. At kung pinapatawad, hindi mo dapat iwan yung asawa mo. Hindi mo dapat iwan ang pamilya mo. Sana naunawaan mo. Maselan niya na, kapatid na Susan. Baka yan gamitin pa nga ng mga kaaway natin para tayo siraan. Pero sira ulo nila pagka siniraan tayo. Naunawaan mo ang sagot ko, kapatid? Crystal clear po, Brother Eli. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Patawarin kayo sa bautismo. Salamat po sa Diyos at tuloy po tayo dito naman po sa Pilipinas tayo muli sa San Mateo Rizal. Isang INC ni Manalo at si kapatid na Antonio Dolorito. Kapatid na Antonio, tuloy po kayo. Brother Eddie, matagal na po akong aanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. 40 taon na po akong aanib. Pero madalas po pagka may pagsambasaan, binabanggit po yung talatang Roma 16:16. Pero yung pong mga ministro namin, hindi po ipinapaliwanag sa amin kung ano po ang kahulugan ng banal na halik sa Roma 16:16. At yung po bang sa matatandang kasulatan na yung pong Roma 16:16, ano po ba ang nakalagay sa Roma 16:16? Iglesia po ba ng Diyos o Iglesia ni Cristo? Sige, tama na kapatid. Dalawa na yung tanong mo. Pinayagan na lang kita. Kasi dapat isa lang eh. Maubos na oras ko sa'yo. Tiyak na tiyak ito. Eto kapatid na Antonio, no? Sa unang tanong na sinabi mo, sa banal na halik, alam mo, yung banal na halik, pinapaliwanag nila yan. Kaya lang mali. Pinuna ko nga yan eh. Kasi ang paliwanag sa pasugo, ano ang opisyal na pangalan ng iglesia? Iglesia ni Cristo kasi ito ang pangalang ipinambati sa lahat. Pasugo ng September 1976, sa page 26, ganito ang nakasulat sa pasugo. Kapatid, pakinggan mo mabuti. Basahin mo na rin sa iyong screen. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ang pangalang iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Hindi ito katawagang panglahi o pangpuok o... Kapatid na Daniel, sandali.
Ang sabi ng paliwanag ng pasubo, napasubo na talaga itong mga taong ito eh. Sa Roma 16:16, ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang pangalang iglesia ni Kristo, ito yung paliwanag ng pastor. Ang pangalang iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Tingnan mong kawalang hiyaan yung pagliligaw na yan. Ang ipambabati ba ay pangalang iglesia ni Kristo? Ayon sa Roma 16:16, o ang ipambabati banal na halik? Yun ang tanong ko kay Ka Ramos. Nako, namilipit yung matandang Ramos ng usapan namin doon sa radyo nung araw. Hindi ka ako ang pinambabati dyan, pangalang iglesia ni Kristo, kundi banal na halik. Sa lagay ba, pag nagkita mga miyembro nyo nagkasalubong sa daan, huy, iglesia ni Kristo. Sasagot siya, iglesia ni Kristo. Ganon ang batian nyo. Ang pangalang pambati, iglesia ni Kristo. Ang pambati, banal na halik, hindi pangalang iglesia ni Kristo. Unang-una, itindihin mo mabuti kapatid kung paano magligaw ng tao itong pasubo ninyo. Ang pangalan daw iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang pinag-utos na ipambati sa lahat. Samantalang ang pinag-uutos na pambati, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang liwaliwanag, yun ang utos No? Maging sa mga taga-Korinto, yun ang utos. Pero walang binabanggit ng iglesia ni Kristong pangalan. Basahin natin sa unang Korinto. Ang sabi ng Apostol Pablo, 16:20 ng unang Korinto. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. Yun din mismo Yung sinabi niya sa Roma, hindi na sinabi niya sa Korinto. Wala namang iglesia ni Kristo rito. Paano nangyari yan? Na sa Roma ay pambabati iglesia ni Kristo. Bakit dito sa unang Korintos 16:20, wala namang iglesia ni Kristo binabanggit? Kung talagang ang iniutos na ipambati ay iglesia ni Kristo, pangalang iglesia ni Kristo. Sana, sabi ni Pablo sa Korinto, binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng pangalang iglesia ni Kristo. Hindi naman Kayo'y mangagbatian ng banal na halik. Sana may ideya ka kung paano manloko mga pastor mo, kapatid. Nasa pasugo yan. Hindi ito imbento, hindi ito paninira. Yung pambati, banal na halik. Utos yun sa Roma, utos yun sa Korinto, utos pa rin yun sa Tesalonica. Basahin natin ang 5:26. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ayan, kita mo? Lahat ng kapatid, batiin ninyo ng pangalang iglesia ni Kristo? No! Tindi ng kapal ng pagmumukha mo pag inilagay mo dyan yung iglesia ni Kristo ang pangalang ipambabati. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ang banal na halik ang ipinambabati. Si Pablo ba lang may sabi niyan? Si Pedro, ganun din ang sabi. Basahin natin sa 5:14 ng unang Pedro. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na kay Kristo. Amen. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Yun nga yung banal na halik. Alam mo ba, interpretasyon ng Iglesia ni Manalo dyan, kapatid? Sabi mo, hindi mo pa naririnig. Hindi ka siguro dumadalo. Kaya hindi mo narinig. Paparinig ko sa'yo ang interpretasyon. Pakita natin. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri, yung nung kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary, sa page 1225. Ano man nasa ang paliwanag daw ng nagsusuri tungkol sa banal na halik, ito ang paliwanag ng nagsusuri, hindi kanila. No?
Ina-adapt lang nila. At ang babasahin, Wycliffe Bible Commentary. Alam mo kapatid, si Wycliffe, protestante yan eh. Yang gumawa ng Wycliffe Bible Commentary, protestante yan. Alam mo ba ang paniwala nyo tungkol sa mga protestante? Basahin natin ang August 1961 issue ng Pasugo, page 39. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Ministro ni Satanas yung mga protestante, sabi ninyo. Bakit pagka magigipit kayo sa paliwanag, kinukuha nyo ang paliwanag ng ministro ni Satanas? Tinan mo katarantaduhan yan. Kontradiksyon niyang aral ng Pasugo eh. Dapat daw itakwil yung mga ministro ng protestante at mga pastor. Kasi mga ministro ni Satanas. Ngayon, nung hindi nila maipaliwanag yung banal na halik, pumunta sa Wycliffe Bible Dictionary. Ano raw? Ulitin natin nga, kapatid na Daniel. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri, yung nung kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Wycliffe Bible Commentary, sa page 1225. Anumang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa. Ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid na Michael, tungkol po sa Roma 16:16, ang ating stand na yung banal na halik, paraan po ng pagbati. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Opo. Tama yun eh, wala namang masama doon. At ginagawa nga po sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kaani po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa namang katumbas nito, yung shake hand. Opo. Batay din po sa ating binasa. Yan ay katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryong ito. Yan ang ginagawa raw sa Iglesia ni Cristo. Yung pinaliwanag ni Wycliffe na protestanteng pastor na sa demonyo. Na ang kahulugan daw ng banal na halik ay halik sa pisngi, beso-beso, o kaya shake hands. Yan. Ayan. Yan daw ang banal na halik sa inyo. Banal na halik pala yung shake hands, ano? At saka yung beso-beso. Teka muna. Ganun ba ang pakahulugan ng Biblia sa banal na halik? Sa halik ng pag-ibig? Yung mag-shake hands, magbeso-beso? Balikan natin ang Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan, ang utos, mangagbatian kayo ng banal na halik, sabi sa taga-Roma. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa taga-Roma? Basahin natin ang Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Aba, yung palang mga iglesia ni Kristo na pawang kay Kristo, nasa Judea pala yun. Kaya yung mga taga-Judea bumabati ng banal na halik sa taga-Roma. Kung yan ay beso-beso, gaano ba kahahaba ang liig ng mga taga-Judea para mabati ang mga taga-Roma ng banal na halik? Kahit liig ng giraffe ang ilagay mo, hindi pwede. Ang distansya, 1,448 miles from Rome doon sa Judea. Yung mga iglesia ni Kristo sa Judea, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, binabati nila yung mga taga-Roma ng banal na halik. Kung shake hands yan, paano nangyari yon? Paano maipapadala ni Pablo yung shake hands
at saka yung beso-beso sa pamamagitan ng sulat. Ang pagbati ng banal na halik na isusulat, mga kapatid. Yung banal na halik na isusulat yon, na ipapadala. Parang ganito, ibig sabihin. No? Meron ako natatanda ang kanta nung araw eh. So we gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Ayun. Yung palang na isesend sa letter, yung na isisil pa with a kiss. Kung ang kahulugan ng banal na halik, beso-beso at shake hands, paano mangyayari yun? 1,440 kilometers away. Paano ka makakapag-shake hands? No? Mag-isip ka, kapatid na Antonio. No? Ang banal na halik is something spiritual. Hindi po yan physical na beso-beso. Kasi yung nasa mga iglesia sa Judea, na pawang kay Kristo, bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Tapos, nung kausap ni Pedro, yung mga Kristiyano nung una sa unang Pedro Kapitulo 5, sabi niya, mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Sabi ni Pedro sa mga sinusulatan niya, asan ba yung mga sinusulatan ni Pedro? Basahin natin yung umpisa ng kanyang sulat, kung kanino niya isinusulat. Sa unang Pedro 1:1, kapatid na Daniel. Si Pedro, na apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bitinia. Ang sinusulatan pala ni Pedro rito, mga hinirang, mga Hudyo, na nangangalat kasi inusig ang iglesia. Yung iba nasa Ponto, yung iba nasa Galacia, yung iba nasa Cappadocia, yung iba nasa Asia, yung iba nasa Bitinia. Naku, nagkakalat-kalat pala Kristiyano noon. Kaya sabi ni Pedro sa kanila mismo, sabi niya sa 5:14, magbati ang kayo ng banal na halik. Kung ang kahulugan niyang banal na halik, mag-shake hands. Paano makikipag-shake hands yung nasa Ponto? Doon sa nasa Galacia. Ang layo. Ang layo sa katotohanan ng paliwanag. Sabagay, hindi naman yung paliwanag yun. Hiniram lang ni Ramil Parba at saka ni Sandoval. Hiniram lang sa paliwanag ng pastor ng protestante na ayon sa inyo sa demonyo. Ganyan kayo mga pastor nyo pag nagigipit. Kahit paliwanag ng demonyo, kinukuha. Parang si Manalo mismo, si Tandang Felix. No? Ang mga paring Katoliko raw sa demonyo. Pero nung paliwanagan niya na si Kristo raw verbo, salita, balak pa lang, hindi pa natutupad. Salita pa lang na balak, binalak na salita. Anong ginamit? Yung salin ni Juan Trinidad na paring Katoliko. Kung ang paring Katoliko ay mga alagad ng demonyo, bakit mo gagamitin yung Biblia na isinalin ng mga demonyo, ng alagad ng demonyo? Mayroon naman Biblia na umiiral pa hanggang ngayon ay 1,700 taon na ang edad, gaya ng Codex Sinaiticus, yung Codex Vaticanus, yung Codex Washingtonianus, matatandang Biblia. Ba't ka pupunta sa sali ng Katoliko, kamakailan lang, na ayon sa iyo, ang paring Katoliko sa demonyo? Ganun kasi ang ugali nyo, mga pastor nyo. Pag magigipit, para mapatunayan yung tiyope, kahit saan Biblia ginagamit. Kahit paliwanag ng mga pastor ng protestante at ng paring Katoliko na ayon sa inyo sa demonyo, ginagamit nyo. Paggipit na kayo. Yan. Kaya nagalit sa akin yung mga ministro na yan eh. Mahigit 20 demanda ang pinail sa akin sa Pilipinas para masira ako. Pero wala akong ginawang masama sa mga taong yan. Hindi ako nagnakaw dyan, hindi ako nanghingi dyan. May mga iglesia ni Kristo hanggang ngayon may utang sa akin eh. No?
Pero hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo. Galit ako dun sa aral na itinuturo ng mga bulaang pastor. Sukat pa kahuluganan mo ang banal na halik shake hands tapos beso-beso. Paano mag-shake hands yung mga taga-Roma, makikipag-shake hands, makikipag-beso-beso sa mga nasa Judea, nasa Galacia? Ay, mali ang aral na yan. Spiritual yung banal na halik na yan, kapatid. Tawag nga ni Pedro, halik ng pag-ibig. Spiritual yan. Pagbabatian na mayroong pag-ibig, pag-alam kung ano na kalagayan ng kapatid. O kapatid, dyan sa Roma, sa ano na, kamusta na kayo dyan? O kayo, kapatid dyan sa Galacia, kamusta na kayo dyan? Yan ang utos Basahin natin ang Hebreo 10:24. Pakinggan nyo. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ayan, para yung pag-ibig makapaghari sa kapatiran, magtinginan tayo. Maging maging occupied ka, tawag doon concerned ka sa kapatid. Inaalaala mo yung kapatid, kahit saan sila naroon, inaalaala mo. Yun ang pagbabatian ng banal na halik, yung maalaala mo yung kapatid, mapadalhan mo ng kahit na sulat, o kaya mapadalhan mo ng pagbati, o kaya makibalita. Kaya lalo na ngayon, napakadali magdadial ka lang sa telepono, kahit nasa dagat, makakausap mo yung kapatid Pero para sabihin mo, pakahulugan nun shake hands at saka beso-beso. Merong spiritual na kahulugan ng halik, kapatid. Eto yun, pakinggan mo. Sa awit, sa Kapitulo 85, versikulo 10 patuloy, ganito nakasulat. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ayan, ang kaawaan at katotohanan nagsasalubong. Ang katwiran at kapayapaan naghalikan. Ang paghahalikan pala, pagsasalubong. Pagmamahal. Pananabik sa isa't isa. Concern sa isa't isa. Kaya yung kaawaan at katotohanan nagsasalubong yon. Ang katwiran at kapayapaan naghahalikan ayon sa Biblia. Salita ito ng Diyos no? Kaya yung halik sa Biblia, ang kahulugan nun pagsasalubong. Hindi ba kagaya nung lips to lips na halik, nagsasalubong yung dalawang. Naalala ko uli yung isang kantang nakalimutan ko Ang sabi nun, and the word stood still. Ano bang kanta yun? Na nung halikan niya, para bang tumigil ang mundo. Love is a many splendid thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving, a reason to be living, the golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendid thing. Ayon. In the morning mist, two lovers kissed. Nagsalubong yung kanilang mga bibig. Ang tawag doon, lips to lips. Ang katwiran at kapayapaan naghalikan. Kaya yung pakikisama sa kapatid, yung pag-alaala sa kapatid, yung concern sa kapatid sa loob ng iglesia, katwiran at kapayapaan na nasa atin naghalikan. Ang ibig sabihin, nagmi-meet tayo sa kapayapaan,
nagmi-meet tayo, nagkakaisa tayo sa katwiran. Yung pagkakaisa sa katwiran, yung meeting sa katwiran, meeting in minds, meeting ng kapayapaan, meeting sa aral, yung pagkakaisa sa aral, yon ay simboliko ng halikan ng magkakapatid sa iglesia. Pero never na ipinaliwanag ng mga apostol na ang banal na halik ay beso-beso o shake hands. Wala yan. Kapatid na Antonio, wala yan. Wala na lang maatrasan si Ramil at saka itong si Sandoval nung magkakausap kami sa telebisyon. Yan ang karanasan ko dyan. Kasi galit sila sa akin eh. Hindi nila kasi matututulan ng bibliko yung akin sinasabi. Ako natututulan ko sila eh. Isa pa, yung magbatian ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang pangalang Iglesia ni Cristo raw, ang pangalang opisyal sapagkat siyang ipinambati sa lahat. Mali yan eh. Hindi opisyal na pangalan niyang Iglesia ni Cristo. Bakit? Eh kung i-Englishin mo lang, makikita mo eh. Hindi naman Iglesia ni Cristo nakalagay, Churches of Christ. Salute one another with a holy kiss. The Churches of Christ salute you. Plural yan eh. Kaya lang ginagawa ng mga pastor nyo, pag in-English nila, inaalis nila yung Churches of Christ, nilalagyan ng Church of Christ. Ganyan sila mandaya. Ang nasa Biblia, Roma 16:16 ay Churches of Christ. No? Pero pag inilagay na sa pasugo, inaalis yung churches, pinapalitan Church of Christ. No? Yan. Pasugo nung, basahin natin, May 1973, page 10. What is that one body in which the people who are called by God are found? That one body is the body of Christ or the church. What is the name of that church which is the body of Christ and whose head is Christ himself? In Romans 16:16, this is stated, salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. The church which is the body of Christ and whose head is Christ himself is called Church of Christ. Ano, nung ipaliwanag na, inalis yung churches, pinalitan ng Church of Christ. Miski sa Kastila, ang sabi doon, Iglesias de Cristo. No? Plural eh. Churches of Christ. Ayan. Pero may manipulasyon. Inalis yung plural. Ginawang singular. Hindi pagtatapat ng katotohanan yan. Kasi ang mga iglesia ni Cristo, yan yung mga iglesyang pawang kay Kristo na nasa Judea. Basahin natin uli ang Galacia, kapatid na Daniel. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga iglesia ni Kristo, yun pala yung mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, sabi ni Pablo. E alin ba yung mga iglesyang nasa Judea na pawang kay Kristo o mga iglesia ni Kristo? 2:14 ng unang Tesalonica. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Pangalan pa ng iglesia ng Diyos, yung palang mga nasa Judea na mga iglesyang pawang kay Kristo, yun pala iglesia ng Diyos, mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ang pangalan nun, iglesia ng Diyos, kapatid. Yun ang nakasulat sa 20:28 ng Gawa, sa tamang salin ng Biblia. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Spirit hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang sabi sa Griego, yung mga mas original na mga translation, ang sabi, Ecclesian to Theo.
iglesia ng Diyos. Hindi ko lang alam basahin yan sa Greek eh. Prosechi eutois kai panti to poimnio en umas to neuma to agion eteto episkopos poimainen ten ecclesian to teo. Pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Yan na nasa Grego. Hindi iglesia ni Kristo. Ngayon, ang kanilang argumento dyan, kaya raw iglesia ni Kristo, si Kristo daw ang ulo ng katawan. Ang iglesia raw ang katawan, kaya si Kristo ulo, kaya iglesia ni Kristo. Yun ang nabasa natin sa pasugo kanina. Ulitin nga natin yun, kapatid, na technician. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang pangalang iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Hindi ito katawagang panglahi o pangpuok o pang isang katangian lamang, kundi ito'y tumutukoy sa lahat. Ito'y tumutukoy rin sa kalagayan. Ayan, yun ang paliwanag nila. Pero meron pang isang pasugo na kaya daw iglesia ni Kristo kasi katawan ni Kristo is Kristo ang ulo, kaya iglesia ni Kristo. Yun ang kanilang paliwanag. Pakilagay mo yung pasugo na yun. Na kaya iglesia ni Kristo, ayun, sa English pala yun, sa page 10 ng 1973, issue ng kanilang pasugo. Pakibasa mo yung last paragraph, kapatid na Daniel. The church which is the body of Christ and whose head is Christ himself is called Church of Christ. Ayan, kasi si Kristo raw ang ulo, kaya ang tawag ay iglesia ni Kristo. Teka muna, kapatid. Mali ang interpretasyon na naman ni Manalo dyan. Colosas 1:18. Basahin natin, kapatid na Daniel. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, ang liwanag Si Kristo ang ulo ng katawan. Alin yung katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Abe, di kasama si Kristo dun sa katawan. Siya nga ang ulo Meron ba namang katawang walang ulo? Pugot yun. Pero sa isang tamang katawan, sa tamang sentido ng katawan, si Kristo, ang ulo ng katawan. Sa makatwid ng iglesia, alin ang iglesia? Di yung katawang may ulo. Para sabihin mo ngayon, iglesia ni Kristo kasi siya ang ulo ng katawan. Parang pinag-iwalay mo Siya ang ulo ng katawan. Aling katawan? Yung katawang may ulo, nasa makatwid bagay ang iglesia. Ang iglesia, katawang may ulo, kumpleto. Kanino yung katawan? Kay Kristo ba yung katawan na yon? Basahin natin ng Efeso 2:16. Pakinggan nyo. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Katawang sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari niyan Siya nga ang nagporma ng iglesia Sabi sa 12:28 ng unang Korinto, naglagay ang Diyos ng ilan sa iglesia. Una-una, apostol, ikalawa, propeta, ikatlo, guro, saka himala, saka kaloob na pagpapagaling. Mga pagtulong, pamamahala, iba-ibang wika. Sino ang pumorma ng iglesia? Ang Diyos. Inilagay niya na parang isang katawang kompleto. May ulo. Ang ulo si Kristo. Si Kristong ulo, sino may-ari? Basahin natin ang Lucas. Pakinggan niyo ang sinasabi sa aklat ni Lucas 9:20. At sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. May-ari sa Kristo, ang Diyos. Ikaw ang Kristo ng Diyos, sabi ni Pedro. Kaya yung ulo sa Diyos. Yung katawan, kanino? Sa Diyos, kasama ulo.
2:16, balik tayo kapatid na Daniel. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Yung katawan, ang original may-ari nun ng Diyos. Hindi ibig sabihin kung katawan ni Kristo ang iglesia, pag-aari na ni Kristo ang iglesia. Hindi ganon. Katawang sa Diyos yan. Ang Diyos ang bumuo. Inilagay ng Diyos ang bawat isang sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Unang Korinto. Basahin natin ang Kapitulo 12, versikulo 18, kapatid na Daniel. Datapwat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Sino ang bumuo ng katawan? Ang Diyos. Ayon sa kanyang minagaling, nilagay niya bawat isang sangkap. Nilagay niya si Kristo na ulo at yung mga iba ay mga kaani, mga ministro, mga obispo, etc. Nakabuo ang Diyos ngayon ng isang katawan. Kanino yan? Isang katawang sa Diyos. Huwag mong kakalimutan, kapatid na Antonio, isang katawang sa Diyos. Hindi katawan ni Kristo, siya may-ari. Yung katawan natin, hindi tayo may-ari nun. Sabi ni Pablo, ang inyong katawan nasa Diyos. Basahin natin sa 6:20 ng unang Korinto. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos at ng inyong espiritu na sa Diyos. Katawan at espiritu ng isang Kristiyano sa Diyos. Ang katawan natin, ang ating espiritu sa Diyos. Ang iglesia sa Diyos. Si Kristo sa Diyos. Kaya ang total niyan, iglesia ng Diyos. 2 Korinto 1:1. Pakinggan nyo. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Yan ang opisyal na pangalan, kalakip na dyan ang lahat. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto at kalakip ng mga banal na nasa buong Akaya, Asia at iba't ibang panig ng mundo. Kaya yung iglesia ng Diyos, yan ang opisyal na pangalan. Bakit? Yan ang pangalan ng may-ari Ang talagang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. 43:7 ng Isaias. Pakinggan mo kapatid na Antonio. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag na maliwanag Ang mga tinatawag sa aking pangalan, bawat tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Diyos, yaong aking nilikha, siya ang gumawa nun. At sa aking kaluwalhatian, yung aking inanyuan. Oo, yung aking ginawa. Kaya yun sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, o Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. For thy people and thy cities called by thy name. Ang iyong bayan, ang iyong mga tao, tinatawag sa iyong pangalan. At yan din ang paniniwala ng mga apostol. Ang opisyal na pantawag sa mga tao ng Diyos ay ang pangalan ng Diyos. 3:14 ng Efeso. Pakinggan niyo ang sabi ni Pablo. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ayan, sabi ni Pablo, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng Panginoong Hesukristo dahil sa Kanya kumukuha ng pangalan
ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Sambahayan sa langit, kumukuha ng pangalan sa Diyos. Sambahayan sa lupa, kumukuha ng pangalan sa Diyos. Alin ba yung sambahayan sa lupa? Unang Timoteo 3:15, kapatid na Daniel. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi. Ang bahay ng Diyos, ang sambahayan ng Diyos sa lupa ay ang iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos, di iglesia ni Kristo. Yung iglesia ni Kristo, wala sa Biblia yung singular nun. Plural yon, Churches of Christ. Hindi opisyal na pangalan yon. Ang lahat ng iglesia, sama-samahin mo sa Asia, sa Corinto, sa Bita, kung saan-saan, ang tawag mga iglesia ng Diyos. Kaya makikita mo may mga talata ng Biblia, 11 talata ang tinuturo iglesia ng Diyos. Sa kasamaan pala, hindi naintindihan yan ng mga pastor ni Manalo. Ang kanilang pinagbabatayan, sitas na hindi nila naintindihan. Sabi ka ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Ang emphasis nila, tatayo ko ang aking, ang kahulugan ng akin? Pagmamay-ari kayon. Kaya dapat, ang iglesia, ang nagtayo si Kristo, aking iglesia, iglesia ni Kristo. Pilosopya yon, hindi yun ang nasa Biblia. Kasi ang nasa Biblia, nung sabihin ni Kristo kay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, yung salita na yon, hindi original na salita ni Kristo yon. Salita ng Ama yon, nilagay sa bibig ni Kristo. 12:49-50 ng Juan. Pakinggan nyo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Meron ba salitang pansarili si Kristo? Ang nagsugong Ama sa akin ang nagbigay ng utos kung ano sasabihin ko, kung ano sasalitain ko. Kaya nung itatayo iglesia, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Kanino salita yun? Salita ng Ama yun. Kaya nang matupad yan, iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Kasi salita ng Ama yun. Ang talagang nagtayo ang Diyos, kinasangkapan lang si Kristo. Hebreo 3:4. Pakinggan nyo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Kasama ang iglesia. Ang nagtayo ng lahat ng bahay, lahat ng bagay ay ang Diyos. Bawat bahay may nagtatayo. Maring nagtayo si Pablo, nagtayo si Pedro, nagtayo ng kung sino-sino. Pero ang kredito, ang nagtayo ng lahat ng bagay, lahat ng totoo ay ang Diyos. Kaya yung iglesia ang totoo, nagtayo nun ng Diyos. Kinasangkapan lang si Kristo nang suguin siya sa lupa. At inamin naman niya, sabi niya, pag nagsasalita ako, hindi ako nagsasalita sa sarili ko. Kaya nung sabihin niya kay Pedro, itatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun, na siyang talagang tagapagtayo. Kaya nung matupad, tawag ng mga apostol, hindi sila naligaw, iglesia ng Diyos. Naintindihan mo, kapatid na Antonio? Naintindihan ko po ng maliwanag. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka, kapatid. Sana magpatuloy kang makinig. Kapatid na Daniel? Opo, at sa pamamagitan po niyan ay muli pansamantala po tayong magtatapos sa gabing ito sa ating ang dating daan Worldwide Bible Exposition. At tayo po ay nag-aanyaya ang ating mga schedules. Kung loloobin po ng Diyos, kapatid na Eli, sa next week po ay meron po tayong muling Worldwide Bible Study mula Lunes hanggang Huwebes. At ang atin pong Worldwide Bible Exposition ay scheduled naman ng Friday. So May 18 to 21, atin pong Worldwide Bible Study at May 22,
ang atin po namang Worldwide Bible Exposition. Kaya nag-aanyaya po tayo muli at antabayanan nyo din po ang ating i-anunsyong pagbubukas ng atin pong pasimula ng ang dating daan. Ito pong ating mass indoctrination, kung loloobin ng Diyos na i-schedule po natin sa malapit na hinaharap. At pansamantala, Kapatid na Daniel, yung mga nagpagod na magsulat sa ating mga social media accounts, kapatid na Daniel. Opo, bigyan muna po natin ng daan. Ito pong mga nasa komentaryo po mula sa ating social media accounts sa ang dating daan at The Old Path social media accounts. Si Emily de Guzman Gabagat, lakas ng bagyo dito. Kasabay ng bagyo ay ang malakas na pagbuhos ng mga katwiran at pagbaha ng karunungan mula sa Biblia. Salamat sa Diyos, bagaman sunod-sunod ang sakuna, alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ruel Bong Salude, wow, very logical answer. Oo nga naman, ang daliri ng Diyos ay parte ng Diyos, na ito pala ay ang Espiritu ng Diyos, meaning ang Espiritu ng Diyos ay Diyos. Salamat sa Diyos, only here at ADD Bible Study. Eva Carpio, naka-attend na ako ng ganito, live na tanungan. Masarap makinig dito. Yung iba naman, bored pag ganito. Pero kung papakinggan mo mga paliwanag, mawawala antok mo pag interesado ka malaman lahat. Salamat po, Brother Eli. Zeus Figueras, buti na lang naimbitahan ako ng nobyo kong makinig dito. Nakakabilib po. Kapatid Daniel. Po. Meron kasing nag-comment, salamat po, Brother Eli. Sana po iwasan nyo na magpasalamat sa akin kasi nakakalusot ko minsan, hindi ko napapansin. Hindi po tayo dapat magpasalamat sa akin. Ang binabasa ko, di naman akin. Salita ng Diyos yan. Pasalamat po kayo sa Diyos. Mas maligaya po ako pag narinig yung salamat sa Diyos. Kasi ako rin nagpapasalamat sa Diyos at nababasa natin yung mga katotohanan nasa Biblia. Sana po, wag nyo na pong ulitin yung salamat, Brother Eli. Palitan nyo na lang salamat sa Diyos dahil siya naman talaga ang may-ari ng lahat ng kabutihang natututuhan natin. Sige, kapatid na Daniel. Opo, ito pong si Zeus Figueras. Buti na lang naimbitahan ako ng nobyo kong makinig dito. Nakakabilib ang pagsagot ni Brother Eli, direct to the point and Bible-based. Salamat po sa mga aral na napapakinggan ko. God bless, Brother Eli and Brother Daniel. Olivia Pagaduan, sobrang thankful talaga ako na napanood ko si Brother Eli. Hindi aksidente na napanood ko mga videos niya. Inalaw talaga ni Lord yun. Vegas Vega, grabe ang ganda nung paliwanag ni Brother Eli. Hindi kaya ng tao na pumigil ng espiritu. Yun ang nagpapatunay na ang Kristo ay Diyos dahil kaya niyang palabasin ang masamang espiritu. Cyrus Navarro, isa po akong Catholic pero mas kinagisnan ko po ang pagsimba sa Baptist Church noon. Pero nung makapakinig ako ng mga preaching at mga debates ni Brother Eli, naliwanagan po ako. Salamat sa Diyos. Si Denise Sepulveda, salamat sa Diyos. Ang liwanag, ang tao walang kapangyarihang pigilan ng espiritu at walang kapangyarihan sa sarili niyang kamatayan. Sa katwiran pa lang na ito, taob na agad ang paniniwala ng tao na hindi naniniwala sa Diyos at nagbabaluktot ng katotohanan ng Diyos. Si Nery Palisok, salamat sa Diyos, nakapakinig ulit. Malaadik na hindi na mabuo ang araw ko pag hindi nakapakinig sa mga Bible study nyo. Dito lang nabubuo na ako, pati pag-aalala ko sa pamilya ko sa Pinas, napapawi na. Iba ka. Lily Quintanilla, good evening po. Ako po ay Catholic pero po masarap po makinig dito ng mga salita ng Diyos. Lalo na po kung si Brother Eli na ang mga ngaral. Salamat po sa Diyos at salamat din po sa nag-invite sa akin dito para makinig daw ako dito. Si Amy Marie Belmes Alabastro, in the midst of anxieties and pestilence, we are still given a chance to witness and listen to the words of God. This certainly gives us hope. With the help and mercy of God, we are immensely grateful. A million thanks to God. Si Neil Aldrie Peruda, there is no such thing in the Bible as unknown tongue, logically wrong. How can anybody interpret an unknown tongue? An interpreter must know what language he or she will be interpreting. Si Marvin Pascual, naanib din
ako sa Pentecostal Church na ang main doctrine ay ang speaking in tongues. Dapat daw lahat kayo nag-speaking in tongues as a sign of Holy Spirit. Maling-mali pala yan sa turo ng Biblia. Si Burias Warrior, salamat sa Diyos sa panibagong kaalaman. Isa po akong Catholic, pero simula nang mapakinggan ko si Brother Eli dahil sa asawa ko, hindi na ako nagsisimba sa Catholic. Ang tagal kong naniwala sa maling aral. Salamat sa Diyos. Si Megan, ito yung nawi-witness ko sa church namin. Nag-speaking in tongue kuno. Hindi ko naiintindihan. Nakanganga ako sa gilid. Nag-iisip, ano sinasabi nila? Momonde, nakakatuwa lang yung ibang lahi na unawaan ang pinupunto ni Brother Eli at nakangiti pa siya. The Bible has answers talaga sa lahat ng katanungan patungkol sa Biblia. Salamat sa Diyos. Si Dan Cayetano, hello po, salamat po sa Diyos. Isa po akong Katoliko. Napakaganda po ng paliwanag. Marami po akong naintindihan sa pakikinig sa inyo, Brother Eli. Wala po kayong katulad. Salamat po at merong ganitong live. Si Kay Garcia, I was born, baptized, and raised as a Catholic. I had been a student catechist at the Catholic school I graduated from. Masasabi kong napakaraming mali at kalapastanganan ng aral ng religion na kinalakihan ko. Nahihiya ako sa Ama na isa ako sa mga nagpalaganap ng maling aral before. I pray that I would be able to grasp that courage and will to get baptized. May God help me. Thank you so much, Brother Eli and Brother Daniel, for delivering God's message across. You changed my life in spiritual way. Jericho Mendoza, ang ganda ng sagot ni Brother Eli. Tumindig balahibo ko. Sobrang sela ng sitwasyon pero nasagot ng sobrang linaw na guided ng Biblia. Si James De Quinia, gabi-gabi ako nanonood sa iyo, Brother Eli. Sana kung loobin ng Panginoon makapunta ako sa mass indoctrination. Gusto ko makarinig ng doktrina. Salamat sa Diyos. Si Colleen Luis, isa po ako sa mga naniniwala dati na scripted palagi ang mga sagot ni Brother Eli. Pero ngayong nakakapanood po ako ng live, talagang nakakamangha pala talaga siya sumagot. Amazing, ang galing lang po. Si Mark Anthony Leonor Puertoliano, INC here, konti na lang, magpapadoktrina na talaga ako. Ito ang mangangaral na walang makakatutol talaga. Na kahit sinong mangangaral sa mundo, pag samasamahin mo na lahat ng religion sa iba't ibang bansa, siguradong lahat sila ay mapapahiya. Ngayon, naunawaan ko na kung bakit ang daming banta sa buhay ni Brother Eli at kung bakit walang mga puno ng bawat religion ang lumalaban sa kanya dahil lahat ng mali nilang aral at paniniwala ay mahahayag sa sangkatauhan. Puro tauhan lang pinapalaban nila para merong dahilan pag natalo sila. Salamat sa Diyos, ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Ilan lamang po sa mga komentaryo mula sa ating mga social media accounts, kapatid na Eli. Salamat po sa inyong pagsisikap na makapag-type. Kasi ako nahirapan ako mag-type. Maliit lang naman yung mga letra sa cellphone. Medyo may kalabuan na mata. Tapos yung kamay hindi pa masyadong. Pag matanda na, medyo kumikinig. Imbis mapindot mo yung letter Q, mapipindot mo, letter W. Naiiba. Pero salamat sa inyong pagtitiyagang mag-type. Una, pakiusap ko, huwag kayong magpapasalamat sa akin, mga kapatid. Magpasalamat tayong lahat sa Diyos na may-ari ng lahat ng kabutihan at katotohanang nababasa natin sa Biblia. Hanggang sa muli, Lunes po ang umpisa, uli tayo ng Bible study, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo.